Saan ka galing? Ang kapal naman ng mukha mo at nagawa mo magpapakita rito pagkatapos mong matulog sa labas kasama ang bago mong lalaki. Yan agad ang bungad ni Magda pagkarating ni Stella sa bahay nila. Magdahan-dahan lang naman po kayo sa pananalita nyo at wala naman akong ibang lalaki. Pilit siyang nagpapakahinahon at iniisip ang anak. Deny mo pa rin kahit may ebidensya na? Ang nag-uuyam na segunda ni Sophie. Lumingon si Stella sa sala kung saan nakatayo ang hipag. Sa kanya lang napansin ang asawa na nakaupo sa sofa. Agad na bumalatay ang sakit sa kanyang mukha nang makita ang babaeng katabi nito. Kung ganun ay doon din natulog ang babae. Malinaw na sa kanya ngayon na wala na talagang halaha sa kanya kahit nalaman nitong nasa ospital siya. Parang bigla siyang nanghina na hindi magawang ihakbang ang mga paa. Maging ang mga pagbuka ng bibig ay hindi na rin niya magawa. Napatikhim ang abogado na naroon nang napansin ang aura ng mukha ni Stella. Bigla siyang naawa rito pero wala siyang magawa. Wala ang abuelo ni Charles at nasa ibang bansa dahil doon nagpapagamot. Alam ng lahat na inaikasal ang dalawa nang dahil sa hiling ng abuelo ni Charles na may sakit. Ang akala nga nila ay mamamatay na ang matanda noon, pero nadugtungan pa kahit papano ang buhay nito. At pumayag na magpagamot sa ibang bansa nang maikasal ang dalawa. Madilim ang aura ng mukha ni Charles habang nakatitig sa mukha ni Stella. Kung kailangan mo talaga ng pera, ay dapat nagsabi ka, hindi mo man lang inantay na makapirma ng divorce paper bago humanap ng ibang maperang lalaki. Sumbat ni Charles kay Stella. Daig pa ni Stella ang sinaksak sa puso dahil sa mga paratang ni Charles. Alam niyang mukhang pera pa rin ang tingin nito sa kanya. Nasasaktan pa rin siya hanggang ngayon dahil hindi pala nagbago ang tingin niya. Total ay nagmamadali ka rin lang naman maghanap ng ibang lalaki na mas mapera kaya tapusin na natin ang ugnayan natin sa pagitan nating dalawa ngayong araw ding ito. Saad pa ni Charles. Sabay na napangiti sina Sophie at Magda habang hinihintay matapos magsalita si Charles. Si Elizabeth naman ay napigilan at napangiti at nagbubuni ang kalooban sa kasiyahan. Pakiramdam ni Stella ay dinudurog na ang puso niya. Kahit anong pagmamatigas ng puso ni Stella ay alam niyang bumabalatay pa rin ang lungkot at sakit sa kanyang mga mata. Bumalik na si Elizabeth kaya kailangan na nating mag-divorce. Iniwas ni Charles ang tingin sa mga mata ni Stella at parang dinadaya na naman niya ang sariling paningin. Tumayo siya at sinisingasan ng abogado. Tumayo at lumapit ang abogado kay Stella. Miss Stella, ito po ang kailangan niyong pirmahan.